Hello guys, for today's video, gusto ko lang i-share yung mga dapat at hindi dapat dalhin papuntang Canada. Kasi flight ko this coming September 8, malapit-lapit na. Gusto ko lang i-share kung ano yung mga lahat na pinag-prepare ko na papunta sa Canada. Kasi nandun yung wife ko, ako na yung susunod. Kaya pasensya na guys, ito yung first time ko mag-video. Kaya ko lang na i-share na baka meron kayong na konting kaalaman na lahat ng mga pinagagawa at dapat gawin na papuntang Canada, especially first time pupunta ng Canada. Pero di naman ito yung international na first time na sa ibang bansa. Nakapunta na rin ako sa Dubai kasi na-work po ko doon sa Transguard. Tapos naka more than 2 years ako doon. Then balik dito sa Pinas. Then yung wife ko pumunta ng nauna siya umuwi from Dubai. Tapos nasikaso yung mga documents niya dito. Then pumunta siya ng Canada. Make the story short, nagtrabaho muna. Pag-uwi ko dito, nagtrabaho muna ako sa casino sa internal security. Then, medyo matagal-tagal din yung kasi di naman agad lalabas yung mga tinanong ni Mrs. na mga documents, mga result. Kaya nakapagtrabaho pa ako dito siguro na more than 6 years sa casino dyan sa park. Anyway, i-share ko lang po yung mga pinaggagawa ko na kasi maraming bawal at yung pwede palang dalhin tapos hindi mo siya dinala. Yung mga ganun basta ito po yung pasensya na po, meron akong hawak na kode ko para maano ko lang yung maalala ko lang ba yung mga dapat sabihin. Anyway, ang first na dinala ko, ang pinipare ko ay yung mga documents. Kasi ang documents, kasi yun ang pinaka-importante talaga. Kung wala kang documents, hindi ka makakaalis. At dapat talagang legal, hindi fake. Hindi mo pinagawa o dapat totoo lahat ng documents mo kasi malalaman po din nila yan. Anyway, sa mga documents, of course, passport, dapat passport nyo hindi dapat mas maganda more than 6 months bago siya mag-expire. Mas maganda mahaba mag-expire. At TOR naman visa. Siyempre meron na yung visa, nasa passport nyo na yung visa, then papadalang kayo ng COPR. Yan, isa din sa requirements yun, importante yun. At yung isang training sa PIDOS. Yun, maraming akong ginawa. Pinagbabudget ko lang yung oras ko at sa buti naman natapos ko halos mga yun. Lalo na yung mga yung PIDOS kasi luluwas pa ako para dyan. Anyway, natapos na yan. At natapos na naman yung mga documents, yung passport, visa, COPR, saka yung PIDOS. Yung school credentials naman. Siyempre, nandiyo dyan, i-prepare nyo yung diploma, high school, college, or yan. Tapos pa-photocopy nyo para may kopya kayo, para hindi na kayo gagastos doon pag nandun na kayo. TOR, transcript. Yung iba nagpapa-red ribbon. Actually, meron din akong naka-red ribbon para sure na rin. Tapos ng mga school credentials, yung sa work naman. Yung mga previous na work documents mo, hindi mo dalhin yun. Original, saka ipa-photocopy mo na rin para pagdating mo doon, mabilis ka ng saka i-segregate mo. Hiwalay yung dadalhin mo sa airport, tapos yung mga ibang documents na yan sa pang-work or sa school, kahit di sa luggage mo na matanong pa ng makakita pa ako. Anyway,
sa previous work naman ng mga documents yun, COE. Tapos yung mga documents mo na mga seminars na in-attend mo, so pa yung mga training certificates yan, importante yan, pwede mo isama sa pag-a-apply mo ng trabaho, pwede mo sa insert mo sa resume mo, at para pag hinahanap, may mapapakita ka. At ano pa, pagkatapos po ng documents, about naman po sa health. Sa health naman, dapat medyo wala kang sakit, syempre. Para papunta doon, makita nila na healthy ka. Kaya pag dito pa lang, makapag-exercise ka, makapag-gym, much better. Tapos, of course, nagtitik ka ng mga vitamins. Halagaan mo yung sarili mo. Para kasi yan ang puhunan natin, katawan natin. Paano tayo, lagi tayo nagkakasakit. Bawal pagkasakit. Tapos, ano pa ba? Yun nga, health. Tapos yun nga, visit yung dentist mo para ma-check yung ngipin mo kasi mahal daw magpabunot doon, as in. Saka magpapasta ka na rin ako, nagpapasta ako 6, tapos isang bunot. Kaya medyo napalaki yung gastos ko, pero mas okay na yun compared na doon ka magpapa-dental, kasi dolyar doon, Canadian dollar. Diba? Dito peso pa. Tapos nga, yun. Dati mahabang medyo buhok ko. Nagpagupit na ako. Bibili pa ako ng niyan. Para paano ako na lang or misis kong magupit sa akin. Saka yan, palinis na rin kayo ng mga kuko. Yan. Saka na rin. Para at least yung mga hindi na makate. Malinis. Makita. Tapos sa naman po, prepare ng mga luggage. Prepare ng mga luggage. Pero sa kasi sasakyan ko is Philippine Airlines, which is meron kang dalawang luggage, which is the 23 kilos, about isa at isang 7 kilos. At meron ka rin siyempre yung personal items na dadalhin. Doon naman sa 7 kilos na dinala ko, which is meron akong kopya, hindi ko na bubuksan na yun, sasabihin ko na lang. Okay? Doon, sa 7 kilos, ang dala ko sa 7 kilos, damit na konti lang kasi medyo mabigat. Sapatos na magaan, yung rubber shoes na pang running. 3 boot cap, saka yung lithium battery para doon sa flashlight ko ay dapat kasi ikabit yun sa hand carry kasi bawal ikabit yun sa check-in bag kasi baka mag-cause ng fire, hindi natin alam. Pero doon naman kung kabit mo naman sa hand carry mo, i-take mo yung mga dulo-dulo na lagyan mo ng tape para walang contact na tapos ikabit mo siya doon sa case niya mismo para sure na at ikabit mo siya sa ziplock na transparent para pag binuksan mo dyan sa security check, makikita nila na battery ito na tapos nakita nila silyado na kaya wala nang safe. Tapos meron din akong kinabit dyan sa yung portable na hard disk para sa mga documents. O yung nga pala, doon sa mga documents pala, magpa-photocopy kayo, saka ikabit nyo na rin sa mga hard disk nyo, mga SSD, para at least meron kayong soft copy. Para anytime, kung wala man yung mga yung mga naubusan kayo, may kopya kayo, pwede nyo pa-print doon. Okay? Then, sa na tayo? Sa check-in luggage. Yung isang 23 kilos ko, which is itong black. Kaya sa black. Dito pala. Sa black, kasi misis ko abilin ng skin toner. Yan. Skin toner. Yan, blue. Mga cologne. 2 pirasong cologne, 2 skin toner. Tapos yung mga documents na mga photocopy, diyan ko na rin kinabit. Medyo makapal-kapal yun. Mabigat. Saka
isang payong black para kung umulan may payong ka doon. Rubber shoes, isang pair, saka isang winter boots. Yung boots ko na pinag-mount pulag ko, which is maganda naman, saka may malaki yung rubber niya, pwede pag pinagamitin sa snow, kaya pwede. At saka yung meron akong Google Nest speaker, yan, dadalhin ko na rin yan. Saka yung isang padala nung katim ko na sa grupo sa Airsoft, may pasalubong yung isang tropa kasi nandoon, mag-meet kami nandoon, dadalhin ko yung freebies niya, yung mga sa team namin. Magaan lang naman yung t-shirt, saka boot cap, saka mga patches. Tapos ito nga, meron pa akong yung flashlight, saka charger, dalawang charger para sa mga battery, saka isang flashlight. Styling gel, yung yung Young's, yung Young's na styling gel, yung mga nakasashe. Yun, dalawang packs na ganon, marami-rami na rin yan. Saka rubber shoes ulit na pinadala nung kaibigan ni Mrs. na taga Laguna, pinaano sa akin na dadalhin ko rin doon. Saka nagdala rin ako ng selfie stick. At importante, tabo. Nagdala ako ng dalawang tabo kasi sabi ni Mrs. di pa siya nakahanap doon. Pero sabi doon sa mga napapanood ko sa YouTube, merong bilihan. Kaso siyempre hindi ko pa alam. Kaysa umanap pa siya, ako na lang magdala at dito mura. Kaya nagdala na akong tabo, dalawa. Saka yung backpack, yan, importante yan. Pag maalis ka ng bahay doon, maghanap ng trabaho or whatever, at least meron ka ng backpack na hindi ka na bibili. Yun, na may cover na kung umulan, at least hindi mababasa. At ito pa, meron din na isang friend ni Mrs. na nandun, nagkabilin din ng hair color treatment, 10 pieces, eyelash extension, 4 boxes, press powder, 2 pieces, stickers, saka chani, 4 na chani. Okay na yan sa isang check-in baggage ko, which is kinilo ko ito ayun, 22.28 kilo siya. Pabawas ng pabawas, tinitimbang ko ito dito. Actually meron pa akong malaking timbangan, yung nabili ko sa Dubai, kaso nahulog na kaya nagiba na yung kaya bumili na ako ito. Kahit pa paano, nakakatulong to. Kung di man masyado accurate, at least huwag mo na lang siya isakto doon sa 23 kilos. Kung maliman to, at least ibabaan mo na lang yung timbang mo. I mean yung gamit mo, bawasan mo na lang. Huwag masyadong sakto. Mabuti na yung safe kaysa magtanggal ka pa sa airport. May bahasin. Ano pa yung oras mo doon. Tapos sa isang bag naman, yung kulay blue, ayan, check-in baggage, nasa gitna. Ito yung laman niya. Baby powder. Ayan, nabili ni Mrs. yung malaking baby powder. Yung ganito kalaki. Ayan, yung ganyang kalaki. Which is dati, bumili akong ganito, 6. Hindi nasama dun sa bagahe nung pinsan niya nung umuwi siya dito, saka mabigat. Kaya ako na lang magdadala. Kaso isa lang nadala ko, yung the rest nagamit na. Kaya okay lang yan. Ito, bawas na ito. Diyan na lang may iwan na lang yan. Tapos, ayun. Of course, para sa mga babae, yung pampa-slimming, pampapayat. Yung yan? Shampoo apple juice. Slimming juice. Na yan, 3 pieces yun. Saka turmeric powder na isang malaki. Saka siyang pure oil.
Yung parang ano, parang efficacy oil na pinapahid. Ganito, meron ako dito eh. Aray! Ito siya. Yan. Bigay ng kuya ko ito kasi kuya ko nagtatrabaho sa Singapore. Ito siya nagtatrabaho. Pinadala niya ako ng yung nandoon sa bagahe, 3 piraso. 2 maliit saka isa pang malaki. Saka bumili din ako ng Efficacy, yung roll-on. Importante yun kasi ako mahilig ako sa singat-singat para kung nakahihilo ako or saka masarap matulog pag nagpahig-pahig ka ng ganyan. Diba? Ito pa, sa misis ko rin to. 7 pieces na Kojic soap. Alam niyo naman po yun. Kojic soap, yung mga pampaputi. At yun, saka pabango ulit yung Ian Darcy perfume. Alam niyo naman po siguro yung nabibili sa SM. Yung bumili ako noon 8 pieces. Kasi 1-1 yun eh. Plus, pinagdagan ko na para pati ako meron. Ayun, 8 pieces yun. Saka, yung perfume ko dito na 100 ml na Tommy Hilfiger. Kaso bawas na yan eh. Kaya ayaw ko naman iwan, sayang lang. Dinala ko na. Nasa kalahati. Bigat. Kaso bumili ako yung pang-sip-sip ng perfume, yung mga maliliit na para bawasan, para kaso hindi talaga maliit lang yung hindi maubos, hindi kaya lahat, kaya dinala ko na lang. Pasensya na sa accent ko kasi Kapampangan, Bisaya, Tagalog. Anyway, yun na. Ayun pala, pabango ulit. Elizabeth, yung Ardent perfume. Pinabili ni Mrs. to sa best friend niya dito sa galing naman yung Dubai. Yun, 100 ml yun. Isa. Saka ito, mababae ulit. Yung DHC Vitamin C. Yung nabibili sa mga, sikat to sa sa Japan. Yung ayun, katerno nung niya, DHC na collagen. Dapat sabay sa yung ito. Yan. Nito? Ilan nito? Tatlong ganito. Tapos yung kulay pink na collagen. 4 na ganon. 4 na ganitong. Yan. Yan. Saka ito, medyo sa pagkain na tayo. Bumili ako ng mga Nor Sinigang Mix. 23 packs. Dami rin yan. Pero hindi yung masyado malaki. Yung kagrig, yung nasa gitna, yung medium size. Yan, 23 pieces. Tapos, crab and corn. 10 packs. Crab and corn. Kasi ako may ako sa crab na corn. Kung malamig, masarap. Umikot ng sabaw. Tapos, ayan, bumili din ako Mamasitas. Cardareta Mix. Nabili din na misis yan. 22 packs din. Pieces. Yan, Cardareta Mix. Nandyan na rin yung kasi yan? Yung sa bayabas, sinigang mix din na bayabas naman siya. Flavor niya. At ito, sa gamot naman, bumili akong 2 banig na B-complex. Kasi hiyang sa akin yun eh. Bumili muna akong ganun, mali 40 tablets yun. Pero meron naman nabibiling vitamins na which is yung pinadala ni Mrs. Dad sa akin na ganito. Yun. Ayan. Sentro, meron din daw siya doon. Kaya iwan ko na lang to. Bigat nito. Saka yan nga. Hindi ko na rin ako magdadalang fish oil. Hindi na rin siya doon. Saka ayaw ko naman ikabit. Kung magdadala ko, ayaw ko naman tanggalin sa original na packaging niya. Kasi baka magduda yung mga mahirap na. Dapat maganda kung bibili kayo ng mga gamot nandun sa original packaging. Huwag nyung
tanggalin. Okay? Dapat makita nila nandun, silyado. Wala nang tanong-tanong. Anyway, sana tayo. Ayan. Nag-vape ako. Ganito. Ito. Ito, dadaling ko. Tapos meron pa akong isa. Yung isa brand new yun. Kinabit ko na dyan sa luggage. Sinearch ko naman, pwede naman sa check-in luggage yung kasi wala naman battery. No? Wala naman battery. Pero, saan ba kinabit? Ay, hindi. Kinabit ko pala sa sa personal items ko yung isang ganito. Yung brand new. Kasi ito, ikakabit ko din sa personal items. Ang nakabit lang doon sa luggage is yung vape juice. Yung vape juice na binili ko, 6 bottles. Doon sa barkada ko dito na merong vape shop. Ano sa pangalan ng vape shop niya? Street Vape Bar. Ito siya, Yan na. Din. Masarap to. Saka mura lang. Anyway, nakabigyan ako ng discount. Thank you din. Okay. Tapos yun nga, yung mga vape cartridge. Yung dulo nito. Yan. Dala rin ako niyan na 3. Ito na lang ako bibili ng iba. Hopefully, meron ako makita. Tapos of course, mga damit. Actually gusto kong dalhin lahat ng mga paborito kong damit. Kaso, dahil sa mabigat sila, pabawas ng pabawas, kakatimbang ilang beses ako nagtitimbang. Tinatanggal ko yung mga ibang damit na, for example, yung mga pwedeng pambahay na damit, na t-shirt. Sabi ni Mrs. kasi, dito ko na lang kasi maraming sale doon sa mga trips or hindi ko alam kung saan, pero mura lang daw yung damit doon, sabi niya, kaya yung pabawas ng pabawas yung mga damit ko. Mas kasi itong mga pinagdadala ko, mas mabibigat yung iba. Pero ang mga pinagdala ko ng mga damit, yun nga, yung mga pang-forma ng konti, pero sabi nga ni Mrs. din, ang forma dyan walang hindi ka makaporma-forma kasi lagi kayo naka-jacket. Siguro yung jacket doon, yun, paiba-iba ka ng jacket. Pero nagdala na rin ako yung isang Columbia ko dyan na thermal din yun. Nabili namin naman yun sa Dubai. Nandito, yun na gamitin ko. Doon na lang daw ako bibili ng jacket kasi mas mura daw doon. Lalo na pag sa trips. At of course, sandals, tsinelas para sa banyo. Dala ako para sa akin at para sa kanya. Saka yung isang sandals niya na leather, yung pangalis niya na everyday dinala ko rin sa kanya. Tapos pinlastic, inano ko siya, pinalot ko siya ng ganito. Saan ba yan? Pinrack ba ito? Yung ganito. Para hindi madumihan yung ibang gamit ko na sa loob ng maleta. Tapos mga belts ko na pang trabaho sa pang everyday. Yung mga belt ko kasi hindi siya bakal plastic. Yung nabili kong tactical trading sa Dubai, yun, plastic yun. Kahit hindi mo na siguro tanggalin sa pagdating sa security check, walang mag-a-alarm kasi plastic nga. Pero kung pinatanggal, tanggalin. Kasi dati nung umuwi ako from Dubai to dito nga, Philippines, hindi ko tinanggal. Di naman tumunog wala nang ibang method sa katawan, kaya okay lang kasi hassle pa yung ang dami mong tinatanggal. Sa kapag sapatos naman, mag-rubber shoes kayo mag-list tanggalin para hindi kayo matagalan sa pagtanggal at sa pagsuot ulit pagdating sa security check tama security check. O yun, yun na yun sa isang yung blue na luggage ko, yun na lagi naman nun. Tapos
sa personal items. Sa personal items naman, which is ito, yung bag nito. Yan. Ito, yan. Personal items ko yan. Ang laman yan. Ang laman yan is headphone. Dali, ha? Ito. Headphone ko. Sabihin ko na lang, ha? Earbuds, power bank. Ang power bank, bawal na bawal ikabit yan sa check-in. Dapat nasa hand carry yan. Pero advice din ng iba, yung napapanood ko sa YouTube, na much better kung ikabit ko na lang siya sa personal items no? Kasi mayroong times na may nagkasunog nun, ewan ko anong flight, anong airlines yun, nakakabit sa overhead na nasunog, umusok. Kaya mas maganda yung agad mong makikita, which is ito nga, kasi pwede kabit to sa ilalim ng upuan yung personal items na yan. Tapos ibalot nyo ito siya, kasi bawal naman gamitin to, kaya ginano ko na lang ganyan ko para pag makita sa airport, makita na silyado, wala nang tanong-tanong. Ano lang to 22.5 watts. Hindi masyadong, tama sa lang. Pasok siya sa mga watts na hinahamin ng airport. Tapos, yung cellphone ko, dalawang cellphone. Ayan. Shades. Saka yung reading glass ko. Saka isang JBL Go. Yan na, imagine mo JBL Go. Nandyan. Ang balot yun. Saka yung mga cable wires, yung mga pang sa cellphone, yung mga para sa charging. Yung mga wires na yun. Saka SSD. Yung meron kasing SSD na medyo payat lang na maliit. Kaya kasyang-kasya. Saka yun nga guys, yung mga ginto. May nagpadala sa akin. Yun nga, ginto. Ano lang naman, 3 piraso. Dalawa. Earrings. Maliliit lang. Kinabit ko na dyan kasi huwag kayo magkakabit sa check-in luggage. Kasi madidetect yan. Tingnan natin na lang. Baka mawala pa kayo. Ang daming napapanood ngayon sa na binubuksan na yung mga nila. Kaya better na yung mga Bible gamit nyo, gamit nyo sa carry-on niya para at least kikita nyo, diba? Hindi yung kinabit nyo sa hindi nyo alam kung binuksan ba o sinira or what, diba? Ito pa itong assorted na ito, yung mga assorted accessories, yung mga bracelet, yung mga quintas, dog tag, yan, pwede naman yan ikakabit naman dyan, kikita naman sa basta walang huwag kayo magdadala ng may mga matutulis na bagay, mga gunting, alam nyo naman yung mga bawal yung mga screwdriver, yung mga ganyan, basta mga matutulis, yung mga tools yan, bawal yan huwag nyo kakabit sa hand carry yan or sa personal items nyo. Yan, nandyan din yung wedding ring ko kasi hindi na magkasya, tumaba na yung daliri ko Dapat ko na gagawin ko na lang siyang baka na lang kakabit ko siya sa dog tag ko. Tapos yun nga, vape. Tapos yung perfume. Yung sinasabi ko kanina na sabay. Kahit lang guys. Ito. Ayan. Actually, napuno ko na yung lahat ng mga ito. Ay, hindi. Yung itong gold sa misis ko, walang naman ito. Itong 3 sa akin. Napuno ko na yan. Hindi pa rin naubos yung kaya dinala ko na lang. Sana hindi ko na lang binawasan para magamit ko pa sa ibang perfume. Lalagyan ng perfume, diba? Tapos yung mga relo ko.
siguro bigla ako rito dito mga mga limang relo, yung mga bakal, saka yung mga G-Shock, yung tawag nito, yung pinag-airsoft, yung Luminox, yan. Ito sila. Okay. Asya lahat yan dyan. Kaya yun guys, yung mga dinala ko, bali yung bit-bit ko niyan, pag na-check, nakakabit na ito sa drop, sa check-in luggage, na-check-in na, no? Itong hawak ko, ito na lang niyan, itong 7 kilos na hand carry, kasi itong personal item at yung mga folder na documents, which is ito. Ayan yung kilos. Saka yung tawag nito, yung COVID vaccine card. Ayan. Buti na yung kung yung kompleto siya para handa ka lagi sa kung anong mang hihingin sa'yo. Nandito yung mga kailangan na pwedeng ipakita sa airport. Saka yung meron pa ako isang folder na doon naman nakakabit yung yung COPR, kasi yung COPR malaking papel yun hindi kasya dito yan, kaya naka-folder yun doon. Yun ang bitbit ko kasama ng ibang documents na tapos ito, tapos yung personal item, tapos yung 7 kilos. Kaya kayang-kaya na. Diba? Hopefully guys, kung meron mo na akong maling sinabi, sana pakicorrect nyo na lang ako sa comments. Pasensya na kung medyo nalito kayo or pabilis ba or magulo yung ko. Pero ito personally ang ginawa ko sa preparation na papuntang Canada. Hopefully guys, maging masaya yung pagbiyahe ko, which is kahit paano, syempre malungkot dahil maiiwan yung ibang mahal ko sa buhay dito. Father ko, mother ko, mga kuya ka, ate ko. Ay, ate ko pala nasa yung kapatid ko dito. Ayan, si RJ, si Kuya Lawrence, yan. Yung isang kuya ko nasa Singapore, isang ate ko naman nasa Saudi. Nasa head nurse siya doon. Doon sila, umuwi din ang pagbakasyon, pag may mga birthday, mga Anyway guys, ito na tatapos yung vlog ko about sa preparation papuntang Canada. Hopefully, may napulot kayong kunting kaalaman at sana masuportahan nyo ako dito sa vlog kong ito. At magbablog po ako ulit yan, gagawa ko ulit pagdating ko naman doon para may makwento ko sa inyo kung ano yung nangyari, kung paano yung proseso ng mga dinanan ko doon lahat. Maraming salamat. Thank you po sa susunod. God bless. Bye-bye.